Isa lang siyang bata. Anong ginagawa niya rito ng mag-isa? Hindi na nag-abala ang auctioneer na hinaan ang boses niya. Dumagundong sa hangin ng bodega ang kanyang mga salita, magaspang at puno ng pagkagulat. Tumigil sa paggalaw ang mga lalaki sa uniforme, mga trainer at mga opisyal ng gobyerno. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na tumingin sa maliit na figura na kakapasok lang sa lumang pintuang bakal na umuugong sa bawat galaw. Hindi siya mukhang higit sa 12. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matatag ang kanyang baba at determinado ang kanyang tingin. Suot niya ang lumang abong sweatshirt at basa ang kanyang bota mula sa bagyong nasa labas. Sa kanyang kamay ay isang gusot na papel na parang siya'y iyon lang ang nagpapalakas. Elena Rivas, may pabulong na nagsalita mula sa likod ng bodega. Anak siya nung opisyal, si Daniel Rivas. Namatay siya nung 1 taon, di ba? Ang pangalan na yon ay parang hangin na gumalaw sa buong silid. Unti-unting nawala ang tensyon. Nagtingin na ng ilan, tila biglang nakaramdam ng bigat ng katahimikan. Pati ang mga aso na nakahanay sa mga kulungan na parang mga kagamitang nakalimutan ay natahimik. Isang mataas na German Shepherd na may maitim na balahibo at matang tila baga ay apoy ay yumuko pasulong sa kulungan nito, kumikislap ang mga tenga sa direksyon ng bata. Hindi bumagal si Elena. Dumaan siya sa gitna ng mga tao, mga lalaking may bota at jacket, mga opisyal na may badge na parang wala sila roon. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga kulungan sa unahan. Bawat isa ay may dating asong serbisyo, iniwan, isinantabi, ngayon ay parang produkto na lang na may presyo. Ang iba ay umuungol, ang iba ay mahinang umiyak, pero ang isa sa dulo ay tahimik lang na nanonood. Paglapit niya sa kulungan nito, dahan-dahan itong tumayo. Parang matagal na siyang hinihintay. Sa wakas ay nagsalita ang lalaking nangangasiwa sa auction. Hindi ito lugar para sa bata. Bumalik ka kapag may kasama kang matanda. Walang sinabi si Elena. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang death certificate. Sa itaas, Officer Daniel Rivas, napatay habang nasa tungkulin. Ibinigay niya pa ang isa pang papel, may pirma ng chaplain ng departamento. Binasa ng auctioneer ang 2 papel, matigas ang mukha. Huminga siya ng malalim sa ilong. Para sa asong, yun ka ba talaga dumating? Tanong niya, sabay turo sa kulungan bilang 19. Ranger, sagot ni Elena sa wakas. Paus ang kanyang boses pero sigurado. Nagtrabaho siya kasama ng tatay ko. Hindi siya bagay na binibenta. Pero iba ang tingin ng sistema. Pagkamatay ng kanyang ama, tinanggal si Ranger sa serbisyo. Sabi nila, hindi na siya matatag. Masyado raw siyang nakabigkis. Hindi na raw bagay sa bagong assignment. Kaya nauwi siya rito, tulad ng maraming asong ang tanging kasalanan lang ay katapatan. Hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon, nakatitig sa kanya na parang walang nagbago. Pag-abot ni Elena, dumampi ang mga daliri niya sa bakal at kumislot ang pilat sa balikat ng aso. Lumambot ang tono ng auctioneer pero nanatiling matigas ang mga salita. Marami nang nakalistang bibili. Mga pribadong kumpanya, mga ahensya ng gobyerno, kahit gusto ko. May pera ako, singit ni Elena. Kinuha niya ang isang makapal, lumang sobre mula sa bag at inabot ito habang nanginginig ang mga kamay. Ito lang ang meron ako, pero sapat na yan. Mas mabigat ngayon ang katahimikang sumunod. Umiling ang ilan, ang iba'y umiwas ng tingin. Isang handler, matanda na, nakafold ang mga braso sa dibdib, ay lumapit. Sa palagay mo, kaya mong alagaan yan? Sabi niya, pagkamatay ng tatay mo, sinunggaban niya ang 3 opisyal, halos mabali ang lead na gawa sa bakal. Hindi umatras si Elena. Hindi siya delikado, sagot niya. Nagdadalamhati siya. Tinitigan siya ng lalaki, parang sinusukat kung iyon ba ay tapang o isang bagay na mas malalim pa tulad ng pagmamahal.
Sa likod niya, naglabas si Ranger ng tunog, hindi galit, hindi mabangis. Isang mahina, mababang iyak, yung klase ng tunog na ginagawa ng aso kapag narinig nila ang tinig na inakala nilang wala na. Tiningnan ng auctioneer ang buong silid. Walang lumapit. Walang gustong magsabi sa batang ito na hindi na sa kanya ang partner ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang huminga. Kulungan 19, aniya. Sa iyo na siya. Pero pag-abot niya sa susi, biglang sumabog ang katahimikan. Sumugod si Ranger sa pintuan ng kulungan. Umalingaw-ngaw ang kulungan sa bigat ng katawan niya. Isang tulak pa lang at pwede na siyang makalabas. May ilang lalaki ang biglang humawak sa kanilang taser. "Tumigil kayo!" Sigaw ni Elena sabay harang ng katawan niya sa pagitan nila. Hindi siya sumusugod, gusto lang niyang makalapit sa akin. At sa isang iglap tumigil si Ranger. Umupo siya ng walang galaw, matigas ang buntot, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat sa silid, hindi lang ito tungkol sa isang aso. Ito ay muling pagkikita na matagal nang ipinagkait ng panahon. Kahit sa kabila ng sakit, katahimikan at mga gabing puno ng pagdadalamhati, alam ni Ranger na siya iyon. At ngayong pagkakataon, hindi na siya bibitaw, hindi na muli, kailanman. Nanginig ang kamay ng auctioneer habang hawak ang susi. Nakabitin ito sa ibabaw ng kandado, parang pasan niya ang bigat ng sandali. Walang nagsalita. Ang mga trainer na dating humawak kay Ranger gamit ang muzzle at makakapal na guwantes ay nanatili sa gilid, nakapulupot ang mga braso pero halatang hindi na sigurado. May nagbago sa hangin, hindi na ito amoy pawis at kalawang. May mas malalim, parang alaala na muling nagising. Nakatayo si Elena ng matatag. Malakas ang tibok ng puso niya pero hindi siya gumalaw. Nakatutok pa rin ang mga mata niya kay Ranger. Sa isip niya, bumalik ang isang alaala, iyong matagal na niyang pilit kalimutan. 3 buwan lang ang nakalipas, tahol ni Ranger ang narinig niya sa likod ng kabaong ng ama niya. Ang tunog na yon, hilaw, masakit, ay sumusunod sa kanya sa bawat panaginip mula noon. At ngayon, narito na siya, tahimik. Tinitingnan siya gaya ng pagtingin ng kanyang ama dati. Para bang siya na lang ang natitirang tao sa mundo. Umikot ang kandado, umalingaw-ngaw ang mahina, ngunit malinaw na klik ng bakal. Bumukas ang pinto na may mahinang langit-ngit. Hindi gumalaw si Ranger. "Umatras ka muna," mahinang sabi ng auctioneer. Pero hindi siya umatras, lumapit pa siya. "Elena, huwag!" May bumulong, siguro handler, o marahil ang sariling takot niya, humihila sa gilid ng kanyang tapang. Pero sumagot pa rin siya, malinaw ang tinig, malumanay, parang liwanag sa madaling araw. "Hindi ako natatakot sa kanya." Tumagilid ang ulo ni Ranger, nakatitig pa rin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod, nakalapat ang mga kamay sa malamig na sahig. "Kilala mo ako, di ba?" Bulong niya, halos hindi marinig. Ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos gumalaw si Ranger, isang hakbang lang. Tumama ang liwanag sa pilat sa balikat niya. Ang parehong sugat na nakuha niya sa huling misyon kasama ang ama ni Elena. Iniunat ni Elena ang kamay, bukas at matiyaga. Inamoy ito ni Ranger sandali at pagkatapos, parang huminto ang oras mismo, idinikit niya ang mukha sa palad ng dalaga. Nawala ang lahat. Ang mga lalaking dating may takot sa kanya ay nakatingin ngayon sa tahimik na pagkabigla habang marahang dumikit si Ranger sa kanya. Hindi para kumagat, hindi para tumutol, kundi para magpakumbaba, ibinao ng ulo sa dibdib niya, nanginginig ang buong katawan. Yumakap si Elena, ipinaglalas ang mga daliri sa balahibo niya tulad ng ginagawa niya noon habang nakayakap sa tatay niya. Ang amoy, ang bigat lahat bumalik sa isang iglap. Malaya nang bumagsak ang luha niya ngayon at hindi na niya sinubukang pigilan. "Miss na miss kita," bulong niya. "Wala na si Papa pero nandito pa rin ako. Pangako, hindi na ako aalis." Sa kung saan sa likod, may pumalakpak. Isang pares ng kamay tapos isa pa. Hindi ito malakas. Hindi ito palabas. Tahimik, may paggalang, parang saksi sa isang bagay na banal.
Naglinis ng lalamunan ang auctioneer, sinulyapan ang sobre sa kamay. Ito, sapat na to, aniya parang pinapaalala sa sarili. Kami na ang bahala sa iba. Hindi gumalaw si Ranger na natiling nakadikit sa kanya para bang natatakot siyang mawawala ulit siya. Pero si Elena hindi bibitaw, hindi hanggat nanginginig pa ang puso niya. Pagkatapos ay may bagong tunog na pumunit sa katahimikan. Mga bota, mabagal at matatag na umaalingaw-ngaw sa pader. May bagong dumating, unang lumingon si Elena, kumislot ang mga tenga ni Ranger, tapos bumaba. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na coat ang pumasok mula sa gilid. Ipinakita niya ang badge sa staff ng auction, walang sinabi. Hindi mabasa ang ekspresyon niya, malinis ang ahit, matalim ang mga mata na parang salamin. Iyon ba ang anak ni Rivas? Tanong niya. Muling nanigas ang silid. Hindi na siya naghintay ng sagot. Dumiretso siya papalapit sa kalumuhod sa harap ni Ranger. Umungol ng mahina ang aso. Inilagay ni Elena ang kamay sa kwelyo nito. Hindi natinag ang lalaki. Special Agent Herrera, sabi niya, malamig ang tinig, parang batong nagyelo sa taglamig. Kailangan kitang makausap tungkol sa huling misyon ng tatay mo. Nagkatinginan ng mga trainer, napakurap ang auctioneer, halatang naguguluhan. Bumigat ang sikmura ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halos isang bulong. Kinuha ni Herrera ang isang folder at iniabot sa kanya. Pulang-pula ang selyo sa harap. Classified ang nakasulat. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ama mo, sabi niya. Yun lang ang sinabi nila sa'yo, dagdag ni Herrera. Kalmado pa rin. Pero hindi iyon isang pangkaraniwang insidente. Nasa isang aktibong misyon ang tatay mo at may nangyaring hindi inaasahan. Hindi lang partner si Ranger, dagdag pa niya. Siya lang ang natitirang nakakita kung ano talaga ang nangyari. Kusang humigpit ang hawak ni Elena sa balahibo ni Ranger. Ang sabi nila sa akin, napasok daw sila sa pagnanakaw. Bulong niya. Umiling si Herrera. Hindi totoo yon. Palusot lang yon. May mas malaki siyang tinutugis at may isang taong ayaw siyang makabalik. Nawala ang kulay sa mukha ni Elena. Biglang tumahol si Ranger. Malakas, matalim, isang tunog na hindi pa niya naririnig simula noong araw ng libing ng ama niya. Pero hindi kay Herrera siya tumatahol, nakatutok siya sa pinto, yung parehong pintong pinasukan nila. Mabilis na lumingon si Elena, sakto lang para makita ang side door na marahang sumasara. May isang bagay o isang tao ang dumaan, mabilis, tahimik nanonood. Nawala bago pa man mapansin ng iba. Tumayo si Agent Herrera sabay sara ng folder. Kailangan mong basahin yan, sabi niya, matatag ang tinig. At huwag kang lalayo kay Ranger. Hindi na lang siya basta aso mo. Baka siya na lang ang tanging makakapananggalang sa'yo. Hindi nakasagot si Elena. Gulo ang isip niya, mababaw ang paghinga, muling nanginginig ang mga kamay. Pero si Ranger, gising na gising, bawat kalamnan ay handa. Matalim ang mga mata, protektado. Nararamdaman niya, hindi ito ang wakas, ito ang simula. Tahimik ang biyahe pagkatapos. Hindi komportabling katahimikan. Nasa likod si Elena, yakap ang folder na may selyo. Hindi inaalis ang tingin kay Ranger na nakayakap sa kanya, nakapatong ang ulo sa kanyang hita. Wala itong ginawang kahit anong tunog mula nang umalis sila sa warehouse, pero hindi rin ito tuluyang nakarelax. Ramdam niya ang tensyon sa ilalim ng kanyang kamay, ang pagiging alerto. Tuwing ilang minuto, itataas ni Ranger ang ulo, titingin sa bintana. Kakampay ang mga tenga, alerto sa mga bagay na hindi niya makita. Ramdam din ito ni Elena, parang may presensya sa gilid ng paningin. Parang may sumusunod. Nagmaneho si Agent Herrera sa unahan, tahimik, nakatuon sa kalsada, pero tuwing ilang segundo, sumusulyap siya sa rearview mirror. Wala siyang gaanong sinabi simula nang ibigay ang folder. Walang paliwanag, walang pag-aliw.
Mga utos lang, mga lugar na kailangang puntahan, anong susunod na gagawin. Habang paliko-liko ang sasakyan sa mga liblib na kalsadang panlalawigan, papasok sa mga kakahuyang puno ng ulap, hindi na iwasang magtanong si Elena. Tungkol ba talaga ito sa kaligtasan niya? O may hinahanap silang bagay, isang bagay na matagal nang ibinaon? Hanggang sa dumating sila sa isang kubo, nakatago sa gitna ng gubat, hiwalay, tahimik, nakatago. Tumalon si Ranger palabas bago pa huminto ng tuluyan ang sasakyan. Itinapat niya ang ilong sa lupa, suminghot, umikot sa masikip na bilog, tapos lumapit sa pintuan, tumayo roon na parang gwardya. Sumunod si Elena, kabado ang tibok ng puso, yakap ang folder sa tagiliran. Lumapit si Agent Herrera sa pinto at binuksan ito. Hindi gamit ang susi, kundi code. Pasok ka na, Rania. Sa unang tingin, karaniwang kubo lang ito, luma ang kahoy, may apuyan sa bato at mga kasangkapang may alikabok at kupas. Pero agad na napansin ni Elena ang mga hindi akma. Walang totoong libro sa istante, puro files, drives at mga label na hindi niya kilala. Sa ibabaw ng mesa ay nagkalat ang mga litrato, malabong surveillance shots, karamihan ay ng kanyang ama sa uniforme. Isang larawan ang nagpabagsak ng sikmura niya. Ang tatay niya at si Ranger ay nakatayo sa tabi ng itim na SUV. Wala ang plaka. Ang mga mukha ng lalaking kasama nila ay binura ng pulang tinta. Mabagal siyang naupo, muling binuksan ang folder. Sa loob nito ay mga imaheng hindi pa niya nakita kailanman. Ang kanyang ama naglalakad sa isang pasilyo ng ospital. Hawak ang badge na hindi mula sa sariling presinto. At sa ilalim isang punit na sulat, halos hindi mabasa. Ang sulat kamay ay sa tatay niya. Kapag may nangyaring masama, hanapin mo si Ranger, alam niya. Pinadaan niya ang daliri sa mga salita, nanlalabo ang paningin. Hinipo siya ni Ranger sa siko, banayad pero hindi tumitigil. Tapos lumapit ito sa mesa, tinapik ang isa sa mga litrato gamit ang kanyang paa. Sandali, bulong ni Elena, tumayo. Ipinakita ng larawan ng kanyang ama na nakikipag-usap sa lalaking hindi niya kilala. May suot itong leather jacket, may puting balbas, at isang malapad na peklat na dumaan sa leeg. Tumahol si Ranger, matulis, malinaw, tapos tumingin siya sa pinto. "Sino yon?" tanong ni Elena, masikip ang boses. Nagtiklop ng braso si Herrera. "Multo," sagot niya. Pangalan niya Danton Morales. Dati siyang malalim sa intelligence. Nawala 6 na taon na ang nakalipas. "Hinahabol siya ng tatay ko," tanong niya. Lumapit si Herrera sa mesa at inilapag ang maliit na itim na aparato. Maingay itong umungol bago mag-project ng digital na mapa. May mga pulang tuldok sa iba't ibang estado. "May sinusundan siyang bakas," sabi ni Herrera. "May tinatayo si Morales sa ilalim ng radar, mga secret facility, posibleng gamit ang dating mga K9, mga training na hindi nakatala, at mga bayarang sundalo na walang bakas. Naniniwala ang ama mo na kabilang si Ranger sa unang grupo, yung iba biglang nawala." Mas lumapit siya sa katotohanan, dagdag niya, hanggang sa sumabog ang sasakyan niya. Napahinto ang hininga ni Elena. "Hindi aksidente?" umiling si Herrera. "May nakita kaming thermite sa ilalim ng makina. Pinagplanuhan, ginawang magmukhang banggaan." Umungol ng mababa si Ranger. Hindi siya nakatingin kay Herrera. Nakatutok ang mga mata sa bintana. Tayo ang mga tenga, bahagyang nakalitaw ang mga ngipin, at bigla sumabog papaloob ang salamin. Napayuko si Elena, tinakpan ng mukha habang lumilipad ang mga bubog. Agad na kumilos si Herrera, hinila ang nakatagong baril at tinakbo siya papunta sa likod ng pinakamalapit na sofa. Si Ranger ay sumugod sa sirang bintana, umuungol na umalingaw-ngaw sa buong silid. May madidilim na anino sa labas, 1, 2, wala pang putok ng baril, pero totoo na ang panganib. Hindi lang ito paniniktik, isa na itong pananambang. Isinuksok ni Herrera ang burner phone sa kamay niya. Sa likod, "Ngayon na, isama mo si Ranger." "Saan?"
Tanong ni Elena, nanginginig ang tinig. Diretso ka sa kanluran. May landas sa likod ng kubo. May abandonadong ranger station doon. Tumakbo ka. Paano ka? Sigaw niya. Ako na ang bahala sa kanila, matatag niyang sagot. Ikaw ang mahalaga ngayon. Mas marami pang alam ang asong yan kaysa sa sino mang buhay pa. Nasa likod na pintuan na si Ranger, may mababang unggol sa dibdib, katawan na matigas at handa. Sandali lang nag-alinlangan si Elena, pagkatapos ay tumakbo. Pagkalabas pa lang niya, malamig na hangin ang tumama sa kanyang muka. Napapalibutan siya ng matataas na puno at ang daang nasa unahan ay paikot-ikot sa makakapal na palumpong at tuyong dahon. Tumakbo siya, hapong-hapo ang baga, natitisod sa ugat at bato. Pero hindi siya lumingon. Nangunguna si Ranger, binabantayan ng landas, tumitingin sa balikat para tiyaking kasunod pa rin siya. Pumutok ang mga putok ng baril. Isa, sumunod pa, pagkatapos ay katahimikan. Malabong na ang paningin niya sa mga luha, pero patuloy siyang kumilos. Kailangan niyang malaman kung ano ang natuklasan ng kanyang ama at kung bakit si Ranger lang ang natirang may alam nito. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan, ito na ay tungkol sa lahat ng darating. Lumitaw mula sa mga puno ang istasyon ng Ranger na parang isang lumang monumentong nakalimutan. Marumi ang mga bintana, bagsak ang bubong at ang kalikasan ay unti-unting bumabalik. Gumalaw si Elena papalapit nang hihina ang mga binti. Tila naglalagablab ang dibdib. Nauna na si Ranger sa pinto. Umikot siya, suminghot, sinuri ang paligid. Ligtas. Nakarating si Elena at sumandal sa hamba ng pinto, habol ang hininga. Pinindot niya ang hawakan at bumukas ito ng may kaluskos. Sa loob, amoy alikabok at pagkabulok. Amoy ng pine na hinaluan ng basang hangin. Sumisilip ang liwanag mula sa sirang mga blinds. Walang tao, giba na. Pero matibay pa rin, sapat para taguan sa ngayon. Sumunod si Ranger sa loob, tapos itinulak ang pinto para maisara. Naglakad siya paikot sa silid, isa, dalawa, tapos umupo sa harap ni Elena. Walang buntot na kumakampay, walang tunog, katahimikan lang, konsentrasyon. Wala na ang lambing, bumalik ang sundalo sa kanya. Umupo si Elena sa sahig, nanginginig pa rin, umiikot pa rin sa tainga niya ang putok ng baril. Nakaligtas ba si Herrera o iniwan niya na lang ba ang isang tao upang mamatay? Nataranta ang mga kamay niya habang binubuksan ang bag. Kinuha niya ang folder at inilapag sa kandungan. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman, ano ang natuklasan ng kanyang ama. At bakit si Ranger ang tanging gabay patungo sa katotohanan. Gusot at may mantsa na ang mga papel, basa ng pawis at ulan. Lumapit si Ranger, idinikit ang ulo sa kanyang binti ng marahan. Tiningnan siya ni Elena at sa unang pagkakataon mula sa pagtakas, hinayaan niyang umagos ang mga luha. Anong nangyari sa kanya? Bulong niya. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi gumalaw si Ranger, pero nakatingin ang mga mata niya sa bintana. Sinundan ni Elena ang tingin nito. Wala doon, puro hamog at mga puno lang, pero may bumigat sa sikmura niya, hindi pa sila ligtas. Nakatakas sila, pero hindi pa sumusuko ang tumutugis sa kanila. Bumalik siya sa folder, mabilis na binuklat ang mga pahina, desperadong hanapin ang mga sagot, anumang paliwanag tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama o kung bakit naging target si Ranger. Malapit sa dulo, nakasiksik sa pagitan ng mga ulat at classified na file, may isang larawan, kupas, malabo, pero sapat para makilala ang kanyang ama na kasama ang tatlong hindi pamilyar na lalaki. Sa likod nila ay may mga malalaking aso, pawang German Shepherds. Lahat ay may suot na magkaparehong vest. Sa bawat vest may iisang kakaibang simbolo, isang itim na tatsulok na may pulang mata sa gitna. Isang biglaang tahol mula kay Ranger ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Elena. Naalala mo to, sabi niya, habang pinanood si Ranger na dahan-dahang tinatapik ang larawan gamit ang kanyang paa. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa likod ng silid at huminto sa harap ng isang lumang kabinet ng supply.
Suminghot siya sa paligid nito at tumahol ulit, ngayong mas malakas. Nausisa, sumunod si Elena. Sa loob, magulo ang laman. Mga expired na benda, alikabok na flare at sirang bahagi ng radyo. Pero sa likod ng isang panel, may mahinang tunog. Inabot niya ito at hinugot ang isang plastik na kahon balot ng duct tape. Pagbukas niya nito, parang nalaglag ang puso niya. Sa loob ay mga larawan, USB drive at isang bagay na lubhang personal, isang luma at kupas na ID badge. Nasa pangalan ito ng kanyang ama, Officer Daniel Rivas. Umupo si Ranger sa tabi niya, tahimik na naghihintay habang sinisiyasat niya ang laman. Bawat flash drive ay may sulat kamay na label. Ang isa kulay pula ay may nakasulat, Project Umbra, Only Open With Me. Ang isa naman may isang salita lang, Morales. Bago pa man siya makapag-isip, umilaw ang telepono niya. Ang disposable phone iyon na ibinigay ni Herrera. Isang mensahe lang ang lumitaw, walang pangalan, walang detalye, 4 na salita lang. Buhay pa siya, tumakbo ka. Nanlaki ang mga mata ni Elena, nanuyo ang lalamunan. Hindi niya alam kung galing iyon kay Herrera, maaaring babala, maaaring bitag. Umungol si Ranger, mababa at masidhing tunog, tapos tumayo at tumitig sa likod na bintana. Lumingon si Elena at doon nasilayan ang bahagyang anino na gumalaw sa labas. May tao ron, malapit. Dinampot niya ang lalagyan, isiniksik ang folder sa bag at bumulong, "Ranger, alis na!" Hindi siya nag-atubili. Inararo ni Ranger ang likod na pinto. Binuksan ito para sa kanila. Sumunod si Elena, hapong-hapo, mga binti pinatatakbo ng takot at instinct. Hindi na nila sinundan ang daang may marka. Tumalon sila diretso sa kagubatan, dumaan sa makapal at ligaw na mga taniman. Nagputukan ang mga sanga sa ilalim ng kanilang mga paa. Madulas ang damuhan at basa. Pero si Ranger ay dire-diretso, tiwala sa daan. Ginagabayan siya sa gitna ng hamog at siksik na halaman. Pagkatapos, bigla nagbago ang atmosfera. May ugong na tumunog, mahina sa simula pero unti-unting lumalakas, gaya ng ingay ng high voltage na makina. Tumigil si Ranger, tumayo sa harap niya, matatag. Sa unahan, bahagyang natatabunan ng mga puno, may isang clearing. At sa gitna nito ay may isang itim na sasakyan, masyadong moderno para sa gubat. Makintab, tahimik, may maiitim na salamin at walang plakang kita. Sumilong si Elena sa likod ng isang nabuwal na puno, mahigpit ang hawak sa balahibo ni Ranger para hindi mawala sa ulirat. Lalong lumakas ang ugong, tapos may pinto na kumaluskos sa pagbukas. Isang matangkad na lalaki ang lumabas, matalas ang mga anyo, ang parehong leather jacket na nakita niya sa surveillance photo. Danton Morales. Tumigil ang tibok ng puso niya. Inikot nito ang paningin na parang alam na agad kung saan siya titingin. Pagkatapos dahan-dahang may hinugot mula sa kanyang coat, isang bagay na nagpabaligtad ng sikmura ni Elena, isang whistle, ang klase na ginagamit sa mga asong sinanay. Tumunog ito. Walang tunog sa pandinig pero ang epekto'y agad at nakakagimbal. Nanigas ang katawan ni Ranger, napaatras ang ulo, nanginig ang mga kalamnan. "Wag!" bulong ni Elena, mahigpit ang hawak sa kwelyo niya. "Wag mo akong iwan. Manatili ka." Puno ng labanan ang mga mata ni Ranger, nahahati sa tinig ni Elena at sa utos na hindi niya nakikita pero dinig ng kaluluwa niya. Umungol siya, mahinang daing na puno ng sakit at umatras ng kaunti. Halatang pinaghahati-hatian. Kumapit si Elena, nanginginig ang boses. "Pakiusap, hindi ka na kanya." May mga yabag na dumurog sa tuyong dahon malapit. Lumitaw si Morales. Kalma, dahan-dahan, sigurado. Umungol si Ranger, mababa at nagbabanta, tapos lumapit. Tumayo sa pagitan ni Elena at ng lalaki. Isang buhay na kalasag ng katapatan at lakas. Huminto si Morales. Ang boses niya'y malamig at maayos. "Hindi siya kailanman sa tatay mo, Anya, at lalong hindi siya sayo. Akin siya matagal na bago pa kayo nagpakilala."
Tumayo si Elena, mabagal, nanginginig ang mga tuhod pero matatag ang tinig. Kung ganon, bakit siya nasa tabi ko ngayon? Napatawa si Morales, mapait, maliit na tawa dahil hindi pa niya naaalala. Muling tinaas ni Morales ang whistle, walang tunog, pero ang epekto ay parang pagsabog. Nanginig si Ranger na parang may humila sa kanya pabalik. Nanigas ang mga binti, naglaho ang tingin. Hinawakan ni Elena ang balahibo niya, pilit siyang pinanghahawakan. Pero umungol si Ranger, gumalaw ng hindi mapakali, tila nakakulong sa isang labang hindi niya maunawaan. Lumapit si Morales, bawat hakbang ay maingat at planado, parang matagal ng pinraktis. Hindi mo alam kung para saan siya ginawa, sabi niya, malamig ang tinig. Akala ng tatay mo, kaya siyang baguhin. Nagkamali siya. Ang katapatan, dagdag niya na may bahagyang ngisi, hindi lumalago, dinisenyo yan. Tumahol si Ranger matinis, puno ng pagkalito. Hindi galit kundi nawawala, nanginig ang buong katawan niya, parang hinahati sa dalawa ang isip niya. Lumuhod si Elena at hinawakan ang mukha niya gamit ang dalawang kamay, halos punit ang tinig. Ranger, makinig ka sa akin, tumingin ka sa akin, kilala mo ako. Iniligtas mo ako nung wala nang ibang tumulong, hindi yon dahil sa training, galing yon sa'yo, totoo yon. Sandaling tumigil ang mundo, pati ang hangin parang huminto. Tapos may nagbago. Umungol si Ranger, malalim, matindi, at tumingin kay Morales na parang apoy ang nasa mga mata. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Sumugod siya mas mabilis kaysa sa anumang galaw na nakita ni Elena sa kanya. Nataranta si Morales, sumiksik sa coat niya, marahil upang kumuha ng sandata, pero huli na siya. Bumulusok si Ranger sa kanya na parang isang wrecking ball. Pinabagsak siya sa lupa. Lumipad ang whistle mula sa kamay ni Morales. Lumapag kung saan sa mga dahon. Walang pag-aatubili, tumakbo si Elena, dinampot ito at dinurog sa ilalim ng kanyang bota. Bumasag ang plastik, nagputukan ang mga wire sa tuyong tunog. Nagpupumigla si Morales, sa ilalim ni Ranger pilit siyang itinutulak pero matatag ang aso. Umuungol na parang nililindol ang buong kagubatan. Lumapit si Elena, kalmado na ngayon, matalim ang boses. Sabihin mong umatras ang grupo mo. Ngumisi si Morales, may dugo sa labi. Akala mo ba kailangan ko ng backup para lang sa isang takot na batang babae at isang sirang aso? Sa tingin ko, malamig na sagot ni Elena, sabay bunot ng pangalawang flash drive mula sa kanyang bag. Mas dapat kang mag-alala sa hawak ko kaysa sa pagtakas mo. Tumigil si Morales. Unang beses na nawala ang yabang sa kanyang mga mata. Alam mong eksakto kung anong laman nito, di ba? Dagdag niya. Data, ulat, katibayan ng ginawa mo sa mga asong yon sa tatay ko, kay Ranger. Lahat ng ito, nanggigigil si Morales, nakangiwi ang panga. Nagbabluff ka lang. Hindi, tugon ni Elena, diretso ang tingin. Tinatapos ko lang ang sinimulan ng tatay ko. Sa unang pagkakataon, malinaw ang nakita ni Elena. Hindi lang ito tungkol sa sakit o paghihiganti. Ito'y tungkol sa pagprotekta sa kung anong ipinaglaban ng ama niya hanggang sa huli. Hindi namatay ang tatay niya sa pagkakamali. Ibinuwis niya ang buhay para sa isang katotohanang may gustong ibaon. Hindi nabigo si Ranger sa isang eksperimento. Nabuhay siya dito at ngayon kanya na siya. Mula sa malayo, narinig ang mga sirena, mahina sa simula pero palakas. Narinig din ito ni Morales, napangiwi siya sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Tinawag mo ang mga federal agents? Hindi na siya sinagot ni Elena, wala na rin kailangang sabihin. Umatras si Ranger, bumalik sa tabi ni Elena, hingal pero buo ang loob. Inabot siya ni Elena, hinaplos ang ulo niya at dumantay ito sa kamay niya gaya ng unang muli nilang pagkikita. Sa itaas, narinig ang malakas na ugong ng helicopter, sabay sabog ng mga dahon sa hangin. Ilang sandali pa dumating ang mga ahente sa clearing, ang iba ay naka-tactical gear, ang iba naka-jacket. Isa sa kanila ay nagtanggal ng helmet habang papalapit. Napakurap si Elena sa gulat. Buhay ka?
Kaunti na lang, bulong ni Herrera sabay tango kay Ranger. Pero mukhang kayo na ang tumapos sa laban. Dinala si Morales ng tahimik. Hindi siya nagsalita pero sapat na ang tingin niyang ibinigay kay Elena. Hindi siya nanalo gamit ang armas. Nanalo siya sa katotohanan. Makalipas ang ilang oras, ligtas na sa loob ng pader ng mga federal, nakaupo si Elena sa tabi ni Ranger sa isang luma at kupas na sofa, tahimik pero may init ang silid. Pumasok si Herrera, may dalang 2 tasa ng kokoa, isa para sa kanya, isa'y hindi pa nababawasan. Ligtas na ang mga drive, anya sabay upo sa tabi niya, na itugma na namin ang kalahati sa mga pangalan sa listahan. Aabutin pa bago mabuo ang lahat, pero ang tatay mo, siya ang nagbigay ng susi, ikaw ang nagbigay ng kandado. Hindi agad sumagot si Elena, hinaplos lang niya ang balahibo ni Ranger habang nakikinig sa mahina at masarap na paglagitik ng apuyan. Pwede ko ba siyang alagaan? Tanong niya sa wakas. Ngumiti si Herrera, totoong ngiti sa unang pagkakataon. Wala nang sino man ang makakahiwalay sa inyo, sabi niya ng mahina. Sa paningin ko, nasa tamang lugar na siya. Tumingin si Elena kay Ranger at sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, hindi na masakit ang dibdib niya sa pagkawala. Sa halip, may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang maghilom, dahan-dahan, maingat, parang mga bitak na unti-unting pinupunan, isa-isa. Huminga si Ranger ng malalim at ibinaba ang ulo sa kanyang hita, gaya ng isang taong sa wakas ay nakaramdam ng ligtas. Sa kabila ng pagod, ngumiti si Elena at tuluyang pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Nagawa natin, buddy, bulong niya. Sa labas, nagsimulang umurong ang kadiliman. Hindi pa umaga pero malapit na. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na niya naramdaman na kailangan pa niyang tumakbo. Naroon sila sa lugar kung saan sila dapat naroroon. Magkasama, buhay, at sa wakas, malaya.